Guys, tinan mo yung pamay-pay niya. Hashtag. Kakaloka. Bawal sabihin eh. Bawal. Bawal sabihin sa morning show. Pero teka, batiin muna natin yung mga kapatid nating nanonood ngayong umaga. Good morning, mga kapatid! Okay, November 30, marahaw na buntag para sa mga kapatid natin dyan sa Surigao. Ito yung mismo, yung totoong araw ni Bonifacio. Bonifacio Day talaga. Pero nauna natin ginunita noong Lunes, pero hindi ibig sabihin niya na hindi natin ipagdidiwang ang makulay na kasaysayan, kultura at talento ng mga Pinoy. Kaya naman nakikita niyo sa aming harapan, puno dahil ng samut-sari mga handicraft na talaga naman nagsusumigaw ng Pinoy pride. Yes! Saktong-sakto nga, Jess. Ngayong season of giving, it's giving. It's giving. Perfect pamasko. It's giving. It's giving. Personal na regalo. It's giving Pinoy na Pinoy. Ang galing po, hindi ba? Yes na yes, Mama Dims, it's giving. And alam mo, as a super fan of gift giving, maaga akong napasaya ng mga dinala sa ating handicrafts na ito ngayong umaga. Kasi napakaraming klase at helpful ito, lalo na roon sa mga hindi pa nakakapamili ng kanilang pang monito-monita. Monita. Yes. Monita. Tinan mo to, yung may Santa Claus na may tricycle, oh. Ang cute nun, yung naka-tricycle siya. Sobrang cute. And of course, kehoror, di ba? Kehoror. Kehoror! Pero ang nakakatawa pa dyan, Maui, no, is gawa ito sa mga sa pinakamatandang handicraft store dito sa bansa. As in, since 1945 pa sila, and since then, hit na hit talaga ang kanilang mga produkto, Mami Chiki. Oo, 1945 pero hindi sila nagpapahuli. Tinan nyo naman yung mga produkto nila. Napaka-current, di ba? Pero sobrang interesting ng kwento talaga nila, yung kanilang history. Kaya, alamin na natin, di ba? We shall call our guest today. At siya na po ang magbibida sa atin ng mga nakaraan at ng mga bagong produktong nakaka-happy naman talaga. Ito na po, si Doreen Cuenca, ang Retail Operations Manager ng sikat na Hi, Doreen! Good morning! Hello, magandang umaga. Good morning, kapatid. Soros! Kasoros! Okay, ano-ano po ba itong mga handicrafts na dala nyo sa amin today? Okay. Meron kaming mga dala from our titas and titos. Like, mag-start tayo sa mga iconic namin na statement fans. We call it Ayan. Iconio fans. Iconio! Iconio fans. Kaya pala, gustong-gusto ko yung mga fans. Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda. So, maraming pagpipilian. Like, meron tayong kakaloka. Ang ganda. Maldita. Tita Maldita. And for the titas of Manila, Feel ko and yun, ayan mga favorite expression natin, like Keoror. Hindi, tsaka kinedya-site na pag nilagay mo kasi siya, sakto siya sa mata mo. Ganyan siya gagamitin. So pag nag-picture kayo, Instagrammable siya kasi ganun siya. Yan. Galing ah! Ay, so since mahilig tayo mag-selfies, kaya yun yung inspiration na pwede mo lang lagayin. Alam niyo, nakakatuwa po, nung nakita ko siya kanina umaga dito, sobrang familiar siya sa akin. Kalat to sa mga friends ko rin, sa Facebook, tsaka sa Instagram. Tong ganitong, yeah, tong ganitong ano. So pag barkada kayo, cute yan. Kasi Kanya-kanya kayong kung ano yung bagay. Marami pa bang bumibili ng pamaypay o abaniko? Marami pa rin. Marami. Millennial, Gen Z, your titas, titos, and your mga mommies, grandma, lahat. Tsaka ako as a mommy I buy fans kasi nga minsan yung mga bagets ko, mga chikiting natin, minsan nasa labas tayo naglalakad, nag-iintay, nakapamaypay pa rin tayo, di ba? at yung pamaypay di lang para sa hangin yan, kasi pag ganun din. Gusto ko yung size eh. Oo, yun. Sabi nga nila, parang sakto yung size, konting Sakto ganyan yung lang. size. Isang size lang ba to at magkano nga ba? Ang isang fan ay 750. Matibay, Specialized kasi. Matibay siya. Yung iba dumarating sa amin, parang 5 years ago na binili, buhay na Buhay buhay pa pa siya. rin. Carries the name of the Tesoro. Yes. Talaga namang Good classy. quality. Ay, bukod sa pamaypay, ano Ito, pang meron Miss sa... Doreen, ito sa mga damit tayo. Kasi mahilig kami sa Damit, ganito. yan. Si Dims. I love, di ba nagaganito ako? On a normal day. On a normal day. On a normal Trip day. lang. Trip lang. Sige, Ilagay start sa natin. natin. Labas natin. Sige, ilabas Is this natin. Inabel? This is Inabel from Ilocos. So, normally we're used to the Inabel na table runners, Yes. mga pillows, Or napkins, table napkins. But now, it's Bolero. made for a bolero, a modern Filipina. So you can just wear it
on a casual day. Just parang shoot mo From lang. day to night. Day to night. Try nga natin, ma'am. Ito ba ay may tinatap rin kayong Sa'yo community pwede. para gumawa nitong inyong mga produkto na to? Yes, meron tayong community sa, it's the fabric kasi is from Ilocos. Ilocos. Pero yung embroidery is from Abra, which is the Itneg community. So yung mga mommies doon, kanya-kanyang mga bahay yun, sila yung gumagawa. During the daytime, nag-harvest, nagpapalay sila. But Tapos nagtatahi. after, sa gabi, yun naman ang ginagawa nila, nagtatahi. Ito, can I just tell you, favorite ko lagi ang damit na may burda. Nice. Ito, handmade po ba to? This is Or machine na? This is handmade and machine embroidery. So Halo. Oo, halo siya. Ang gumagawa nito ay ang ating mga bordadera sa Lumban. 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 Ano yung storya niyan? Kakaiba yung inyong borda. Kasi 'di ba meron tayong mga nagsasayaw, may mga couples embroidery, like kunyari ito bordadera. So unique. Yun yung inspiration Yung mga natin kwento. dito. We call it the Tao-Tao Collection. Tao-Tao Collection. So iba-iba yung mga embroidery. Yan yung talaga pag-uusapan, uy, ano yan? Di ba? Yung Yes. talagang, Ito rin po, napakaganda yung yung pattern. Sa bags naman tayo, ang ganda ng bags. Pero hindi napapansin ko si Maui, bagay na bagay ang bolero sa suot. Thank you po. Very nice. Very lively. Thank Miss you. Doreen, ito, ano yung mga bags nyo? Okay. Tell me more about it. Okay, yung mga At tanggalin bags ko para natin. kita ka, Miss Ayan, Doreen. oo nga. Okay. Yung mga bags natin, we have... Hawakan na lang natin. Ayun naman, nilagyan niyo pa kasi ng box. Okay. We have our tinalak bags. This is from Davao. Kasi we're used to sa tinalak na yung traditional colors. So now they came up with mga new colors like this one. Hot pink, orange, fuchsia. So we have the modern bag. This is tinalak May with solilya pa, oh. solilya. Oo, solilya. This is from the Tiboli of Davao tribe. So beautiful. it's mixed with the traditional tinalak. So it's a very handy casual bag. So kasyang-kasya Kasya siya. lahat. Kasya ng mga- lahat. Oo, Pwede mga mong gamit ng mga i-shoot tita. na It's a dyan. tote bag. Yes. Okay. But the Omi Dims may clutch din. Ang ganda. Cute yung clutch. Mother of pearl po ba to? Yes. This mother of pearl bags is from Cebu. Ay, ganda. So for your Maing buntag, evening, taga Cebu. evening And then it wear, has a it strap. has a strap. So if you want to have This one, this yeah. one. Ang ganda. Comes with a strap. Ooh, pasok. Even for Gen Zs. Yes. And then we also have bags from Banggitin ko lang, yes. Doreen, yung mga pag tumingin kayo yung mga international stars, yung mga Hollywood, ang hilig din sa mga ganito. Actually, sa atin galing eh. Yes. No? Mga mother Proudly of pearl. Pinoy made. Na ginagamit din sa red carpet. Diba? Ng mga Hollywood. Ang masasabi ko lang, ha? ROI na sa akin itong pamaypay na to. Sarap ba? Okay, okay. ROI na to. Dagdagan pa natin. Meron pa, hindi. Parang busy tayo doon, busy sila What nagpapay. is the advocacy of Tesoro? Okay. For Tesoros kasi we are proud that Tesoros is we are proud na we want to cater and we want to showcase the Filipinos. Pinoy Okay, the pride. Pinoy Artisans, pride. no? Oh, Pride, Pinoy the talent. pride na we make and we want to showcase the world that we have beautifully handcrafted items with good prices and good quality, all made in the Philippines. Speaking of which, meron pa sila dito mga pang-Pasko, pang-decorate the Philippines in a store sa Tesoros. Na nakabarong. Meron tayong Pinoy version ni Santa. Ano ba itong mga collection nyo na ito? Nakabarong sila lahat, oh. Tirang mo. Yung collection natin, actually the Pinoy Santas, the Filipino Santas, we started lang na may star lang siya, lechon, few collections like 4 to 6 collections. Ito yung lechon. Oo. Ay, oo nga. Ito yung lechon, no? And then every year, meron na tayong dinadagdag. So, para siyang sa collection na parang taon-taon, magdadagdag ka ng Pinoy Santa sa collection Like a mo. Christmas village of some sort. Ito ang Yes. ganda. May flags pa talaga. Perfect to Pinoy pangregalo. pride. Oo, putong bombong. Nakabarong meron pang Magkano ito? The Ang price range natin? That 4-inch Pinoy Santa is priced at 330. Pwede Ito, ito pang regalo, di ba? Sakto. Perfect. pang maagang Novelty regalo. Yes. So, pwede siya as Christmas ornament. Yes. Yung iba naman, ginagawa siyang cake topper for Christmas. Ay, cute! And then for Yeah. table setting naman. Tablescape, kung meron. no? Yes, pwede. Ang ganda kasi ang dami niyang pwedeng paggamitan. Diba? Sulit na sulit. And it can be passed on. Kasi because Tesoros has been in the
market since 1945, no? So imagine, pag may tesoros ka sa table mo and you pass it on to your children, sure ka na magtatagal. Sigurado yan. Mga mami, tanong ninyo sa mga nanay ninyo. Tanong nyo sa mga talaga, itong Lola. tesoros is talagang established sila na yung pinakamatagal. Pag sinabi mong native, proudly Philippine-made artisans and craftsmanship, tesoro nangunguna. Alam na Isa sa mga natin. unang bumandera ng Pinoy Pride pagdating sa mga produkto. Yes. Okay, Pioneers at marami nang gumaya. Kaya we thank Exactly. you. Pero syempre, hindi pa dyan natatapos ang ating kwentuhan. Babalik tayo mamaya. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa Tesoros at sa kanilang mga produkto. Pero for now, maraming salamat, Doreen. Salamat rin! Thank you, Doreen. Maraming Yes, salamat. Doreen. Sa ngayon, para sa ating mga kapatid, tara na't salubungin natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Last day of the month na po, kaya naman huwag na tayong magpahuli pa sa pag-share ng saya sa ating mga kapatid. Good vibes lang po palagi. Ako po, si Dimple Sermana. Ipagpatuloy pa rin ang pagiging inspired at motivated. Mas i-look forward pa ang pagiging positibo. Ano man ang mangyari, ako po si Maui David. Sumasakayan ako dyan, Maui. At of course, mag-stretch na tayo mga kapatid. At i-manifest na maging masaya ang araw natin. Lalo na kung sasamahan nyo ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na updates sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chikiro Apuno. Kalimutan ko, di pala ako nagpakilala. Ako po si Jessica Los Santos. Kaya naman, ang masayang bati namin sa inyo mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, nagsimula na tayo sa Pinoy Pride bilang araw nga naman ni Bonifacio, no? Pero marami pa tayong hinandas para sa mga kapatid natin today. Di ba, Justin? Tama ka dyan, Jester. Basta gawang Pinoy, no? I-celebrate natin ang lahat ng gawang Pinoy. Lalo na kung very Pinoy na negosyo, di ba? Ang iba pang produkto ng OG Handicraft Store ng Tesoros, ibibida pa natin sa Kitang-Kita. At bukod po sa season of giving, season din ng eating. At kaliwat ka ng kainan. Pero mga kapatid, hina-hina lang po sa pagkain at baka magka-problema sa tiyan natin. Usapang issue sa digestion tayo sa sabi ni Doc. As an eat girl. Yeah. As an eat. As in eat girl. Yes. Ito naman po sa Legal Bato, mas talakayan pa natin ang mga karapatan ng mga amo na nasasamantala ng ilang kasambahay. So yung mga amo ang nasasamantala, yan naman ang titignan natin. At idedetalye sa ating usapan mamaya kasama ni Atty. Buko. Abangan. At sa dami ng nangyayari, marami sa atin ang inaatake na ng anxiety. Ang pinagmulan nito at kung papaano makakaiwas dito, pag-usapan natin yan sa Payong Kapatid. At sa mga umaksyong balita naman sa frontline sa umaga, kumpanyang Smartmatic tuluyan na pong pinatawan ng disqualification ng COMELEC. Tungkol naman sa jeepney modernization, deadline para sa consolidation ng mga jeep sa December 31, pinalna ayon sa LTFRB. At sa showbiz, Liza Soberano at Korean star na si Nancy, trending ang pagiging magka-look alike. Nakikita ko yun. Smile, smile pa nga mga kapatid at baka ikaw na ang manalo sa Kagumoka Ko Selfie Contest. Basta tutok lamang po sa Good Morning Kapatid tsaka sa Melfie while watching. Ang photos po ninyo, i-private message lang yan sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Ilagay na rin po kung taga saan kayo para makapag-shoutout naman kami. Mas masayang selfie, mas wagi ang mapipili po namin magwawagi. Ay nako, eto, 500 pesos worth of loan! Kaya naman, Kagumoka, go and selfie lang! Baka may pamaypay kayo dyan. Pamaypay, di ba? Oo. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Feel na feel, lalo feel na feel. Feel na feel ang Paskong Kapatid. Feel na feel ang Paskong I'm feeling, tuwing Christmas makapiling. Laging feel na feel, laging feel na feel. Damang-dama ang sigla, umaapaw ang ligaya. Lalong feel na feel, lalong feel na feel. Narito na ang mga umaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga.
Nag-amok na rider sa Novaliches, nag-viral matapos manapak ng enforcer. Tricycle driver na hinuli matapos lumabag sa batas trapiko na pag-alamang ng gogoyo rin ang isang foreigner. Tone-toneladang mishandled na karne ng kalabaw na kumpiska sa Balintawak. Grupong Piston nagsalita na rin tungkol sa inilulutong transport strike bago matapos ang taon. Mastermind sa pagnanakaw sa isang jewelry store sa Cebu na aresto na. Suspect, miyembro umano ng CPP-NPA. UP Fighting Maroons tinambakan ang De La Salle Green Archers sa unang pagharap nila sa UAAP Men's Basketball Finals. At pagiging magka-lookalike ni Liza Soberano at Momoland former member na si Nancy, usap-usapan sa gitna ng filming ng Korean web series na Waiting. Viral ngayon ang pananakit ng isang rider sa mga sumita sa kanyang traffic enforcer sa Quezon City. Pero nawala ang tapang niya nang dumating na ang mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa viral video na ito na nakunan sa Novaliches, Quezon City, makikitang nakapatong sa balikat ng isang traffic enforcer ang kaliwang kamay ng lalaking ito. Hawak din niya ang kaliwang kamay ng enforcer. Maya-maya pa, hinablot ng rider ang ulo ng enforcer at pilit pinatumba sa kalsada. Dumating yung isa pang enforcer at bigla na lang siyang sinuntok sa ulo na naturang lalaki. Inaawat na ang rider na kasama niyang babae pero hindi pa rin ito tumigil at binalibag pa nga si ate. Bumuba lang ang gulo ng may dumating na police mobile. Bumaba ang isang pulis at wala nang nagawa ang rider nang pasakayin siya sa mobile papuntang presinto. Naghiyawan at nagpalakpakan naman nakakita sa gulo. Pwede ng hinablot na traffic enforcer na si Jojo Amador. Sinita nila ang rider dahil sa pagmamaneho ng walang helmet. Imbis na huminto, tumakas daw ang rider pero hinabol pa rin siya ng mga enforcer. Pagbaba niya, parang susugurin niya na kaagad ako. So, protektahan ko lang yung sarili ko. So, hanggang umabot na kami dun sa, sa gilid, yun na nga, sakal-sakal na niya ako. Sumunod ang isa pang enforcer na si Aaron Canlas para sa tikitan ng rider. Pero laking gulat niya nang bigla rin siyang inatake. Ang dahilan po niya sir is pagod daw po sa trabaho. Ayon kay Canlas, napag-alaman niyang may kumalat na video kaya dinangload niya ito at ibinahagi sa News 5. Gagamitin daw nila ang naturang video bilang ebidensya sa reklamong isasampa nila laban sa nanakit na lalaking kinilalang si James Diaz, 21 anyos, na delivery rider. Katwiran ni Diaz, bumawi lang daw siya. Sila po unang nanakit sa akin sir. Una sir, inuntog ako sa ulo. Tapos, yung mga nangyari na sa susunod, yung nakita ko sa video, puro ako lang sir yung ako lang yung nananakit. Kasi yung pinaka-video na yun sir, mahaba yun eh. Nakakulong na ngayon si Diaz sa QCPD Station 4. Naharap siya sa reklamong direct assault. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Inaresto ng NBI ang isang lalaking nasa likod ng milyong-milyong pisong investment scam. Kabilang daw sa mga nabiktima ng sospek ang ilang bigating negosyante at maging ilang politiko. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Walang kawala sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang lalaki na ito na kinilalang si alias V. Inirereklamo siya ng syndicated staff dahil sa umunoy investment scam. Kabilang sa nabiktima niya ang negosyanteng si Abet Mariano. Nahikayat siya ng sospek na mamuhunan ng 3 milyong piso nitong Enero lang para daw sa isang negosyo. Sinabihan pa raw siya na manghikayat din ng mga ibang mamumuhunan para sa mas malaking kita. Ang investment is kikita ng 5%. Tapos pag ikaw yung nag-invite, may commission ka. May 3% ka. Doon ako napa-invest. May kasama ring pera ng ibang mga kakilala, mga investor. Kaya medyo masakit kasi ako yung magbabayad sa kanila. 150,000 pesos kada buwan daw ang inaasahang kita ni Abet. Pero makalipas ang isang buwan, nalaman niya na talbog pala ang mga tseke na ibinigay sa kanya ni alias V. Ayon sa NBI Cybercrime Division, may mga nabiktima na rin daw si alias V na mga politiko at iba pang matataas na opisyal. Meron na siyang nabiktima ng mga politicians like mayors, even in uniformed personnel. May colonel, may general. Ang
Nalaman pa nga namin, yung isang general is nagbigay ng 10 milyon as an investment, pero nawala din. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang sospek. Paalala naman ng mga otoridad, Do background check first. And then huwag kayong maniniwala doon sa kanyang tinatawag na accomplishment niya o successes niya through social media. Kasi kayang i-manipulate yung social media, yung information doon. At the end of the day, yung pera niyo ang nakasalalay dyan. nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Huli ang isang tricycle driver sa Maynila dahil sa patong-patong na traffic violation. Ang tsuper na pag-alaman ng suspect din sa paggogoyo ng isang Australian. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Beating the red light lang sana ang atraso ng tricycle driver na ito nang sitahin ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau sa UN Corner Mabini Street sa Maynila. Pero nang hingan, napag-alaman na wala palang lisensya ang driver na si Joselito Ortiz. Bukod pa rito, kolorom din ang tricycle na dala niya. Binara po siya nung traffic enforcer, then hinanapan po siya ng lisensya and rehistro po nung ginagamit niyang tricycle, wala pong mapakita. Nang dalhin na sa Special Mayor's Reaction Team ng Manila Police District, namukan siya ng mga pulis. Bukod sa mga paglabag niya sa batas trapiko, scammer din daw pala si Ortiz. Siya raw ang nasa isang viral video na nanggoyo sa isang Australian na naging pasahero. Imbis daw kasi na 50 pesos, siningil ang dayuhan ng 550 pesos para sa wala pang 10 minutong biyahe. Nagbayad po siya ng 100 pesos yung Australian citizen dun sa tricycle driver. Doon po nagsimula na nagalit po itong tricycle driver kasi ang sabi niya is 550 daw po ang babayaran ng Australian citizen. Which is hindi naman inaccept nung Australian citizen na ang usapan kasi nila is 50 pesos. Ayon sa mga pulis, hindi nagreklamo ang dayuhan pero bukas daw ang istasyon nila sakaling maisipan niyang sampahan ng reklamo si Ortiz. Depensa naman ng suspect, hindi naman daw siya ang nagpresyo ng 550. Sumang-ayon na lang siya sa pananaga dahil nangangailangan din siya ng pera. Kung kasama ko pang nagsabi ng 550, hanggang sa nagtalo na po sila. Ngayon sabi ko po, 300, okay na po 300. Kaya pa rin po pumayag ng mga kasama ko. Kasalukuyan po na sa hospital po yung anak ko po nun. Higa po. May mensahe naman siya sa biniktimang dayuhan. Humihingi po ako ng suspensya po sa nagawa ko sa kanya. Sana po mapatawad niya po ako. Sa ngayon, nasa kustodiya ng MPD Smart si Ortiz at mahaharap sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Quezon City naman, tone-toneladang mishandled na karne ng kalabaw ang nasabat sa Balintawak Market. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suli. Hinarang at pinahinto ng mga otoridad ang truck na ito sa Balintawak Market, Quezon City kahapon. Pagkabukas, tumambad sa mga otoridad ang tone-toneladang mishandled na karne ng kalabaw na ibabagsak sana sa palengke. Napag-alaman pang walang lisensya mula sa National Meat Inspection Service ang slaughterhouse na pinagkatayan ng kalabaw. Dahil dyan, maituturing daw itong hot meat o botcha. So ito po wala. Wala po, hindi po natin mapinpoint kung saan galing. Wala pong tatak ng pagsusuri, wala pong dokumento na pinapakita. Ito na sir, ganito karami araw-araw. Based on intelligence gathering na pinasa sa atin, information, ganito binababa doon. Ayon sa NMIS, nasa 12 kinatay na kalabaw ang kanilang nakumpiska sa truck. May kabuuang timbang niya na 4,300 kilos na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos. Hindi naman pinagbabawal ang pagbebenta ng karne ng kalabaw, pero maaari raw magdulot ito ng masamang epekto sa kalusugan kung hindi dumaan sa inspeksyon. Payo naman ng NMIS, maging mapanuri sa mga bibilhin na karne, lalo't malapit na magpasko. Pwede po ka magkaroon ng food poisoning. So food poisoning po, pwede ka magtay at magsuka. Worst case scenario, pwede ka mamatay, lalo na kung ang makakain nito yung mga immunocompromised. Inisyuhan na ng Notice of Violation sa Meat Inspection Code of the Philippines ang mga nahuling tindero ng mishandled na karne. Dinala na ito sa rendering facility sa Bulacan para doon i-dispose. Patuloy raw ang inspeksyon ng mga otoridad para mahuli ang iba pang nagbabagsak ng hot meat sa ibang mga palengke. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5.
May iniluluto ng panibagong tigil pasada ang grupong Piston para sa susunod na buwan. Ayon sa grupo, magpupulong sila sa Sabado para plansyahin ang ikakasang nationwide transport strike. Wala pa raw pinalapetsa ang tigil pasada, pero posibleng matapat daw ito sa ikalawang linggo ng Disyembre. Kaugnay pa rin ito ng pagtutol ng grupo sa December 31 deadline ng consolidation ng mga prangkisa para sa PUV Modernization Program. Nasa 150,000 na miyembro raw kasi ng Piston ang hindi makakabiyahe pag hindi sila sumunod sa consolidation. Ibig sabihin, posible raw kulangin ang pampublikong sasakyan sa bansa. Kung January 1, hindi na kami papayagan makabiyahe sa usapin ng hindi kami papasok sa consolidation, magkakaroon ng krisis sa transportasyon. Magsushortage po yung pangangailangan ng authorized number unit sa mga ruta. Kaya hanggat maaari, iwasan natin ito. Maagang nagalit ang mga motorista matapos maipit sa mabagal na daloy ng trapiko sa may monumento sa Caloocan. Di raw kasi nila alam na may seremonya pala roon para gunitain ang Bonifacio Day ngayong araw. Live mula sa Caloocan, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, paano ba ginunita ang Bonifacio Day dyan? Jess, katatapos lang ng paggunita ng Bonifacio Day dito sa monumento sa Caloocan ngayong araw. Ilang motorista naman ang naipit sa matinding traffic dahil sa mga sinarang kalsada malapit sa monumento. Alas 8 ng umaga nang magsimula ang paggunita ng ika-160 kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio ngayong araw dito sa monumento. Nagkaroon ng maikling programa kung saan dumalo si Caloocan Mayor Along Malapitan. Nag-alay din ng bulaklak sa monumento sa pangunguna ng panauhing pandangal na si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ginunita ang kabayanihan at pagmamahal sa bayan ni Bonifacio na dapat daw tularan ng ating mga kababayan. Samantala, nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko ang pagsasara ng ilang kalsada malapit sa monumento. Ang ilan sa mga motorista hindi raw alam na may mga isasarang kalsada kaya hindi nakadaan sa mga alternatibong ruta. Umalma rin ang ilang commuter na napilitang maglakad ng malayo dahil nga sa mga isinarang daan. Sa post ng Caloocan Public Information Office, 6 na bahagi ng kalsada ang isinara simula pa alas 11 kagabi para sa pagdiriwang sa monumento. Bubuksan din muli ang mga yan mamayang alas 11 ng umaga. May inilatag namang alternatibong ruta ang lokal na pamahalaan ng Caloocan. Kung manggagaling kayong Rizal Avenue pa EDSA, pwedeng kumanan sa 10th Avenue, kaliwa sa Biserano at kanan sa EDSA. Kung kayo naman ay nasa EDSA at papuntang MacArthur, kanan sa General Simon, kaliwa sa Kali 1 at Kali 4, saka kanan sa MacArthur. Jess, mag-aalas 9 ng umaga nang matapos ang maikling programa sa monumento. Sa ngayon, maluwag na ang daloy ng trapiko dito sa EDSA papuntang monumento. Abiso sa mga kapatid natin kung dadaan sa parting ito ng Caloocan, alamin na ang mga alternatibong ruta bago pa umalis para hindi maipit sa traffic. Jess, Maui. Maraming salamat sa updates at sa paalala. Muli nagkukulat mula sa Caloocan, Dave Abuel. Sa ibang balita, hindi nadadalo sa Climate Change Conference sa Dubai si Pangulong Bongbong Marcos para bantayan ang sitwasyon ng 17 Pinoy na hinostage sa Red Sea. Para sa detalye, makibalita tayo live. Mula sa Pasay, si Marlene Alcaide. Marlene, bakit biglaan ang pagkansela ni Pangulo sa pag-alis niya? Maui, tama ka dyan, biglaan ang naging pagkansela ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang biyahe ngayong araw. Paliwanag ng Pangulo, may mahalagang development siyang natanggap kaugnay sa mga Pinoy na bihag ngayon sa cargo vessel na hinijack ng Houthi rebels sa Red Sea. Maagang dumating kanina sa Villamor Air Base sa Pasay ang delegasyon na kasama sana ng Pangulo gaya ni Finance Secretary Ben Diokno at DILG Secretary Benhur Abalos. Pero nagulat ang lahat nang biglang kanselahin mismo ni PBBM ang flight. May importanteng development
situation sa Red Sea kung saan 17 seafarers ang kasama sa bihag ng militanteng Houthi. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na nagpatawag siya ng high-level meeting para magpadala ng delegasyon sa Iran. Layunin daw ng high-level development ang makipag-ugnayan para maibigay ang kailangan tulong sa mga binihag na Pinoy. Dahil sa pagkansela sa biyahe ng Pangulo, si DENR Secretary Antonia Yulo Loizaga na lang ang magiging kinatawan niya sa Climate Change Summit. Si Yulo na rin ang naatasan magbasa ng 2 pahayag ni PBBM sa summit. Puno sana ang schedule ng Pangulo bukas sa Conference of Parties to the UN Framework Convention on Climate Change o COP28. Nakatakda rin sanang kitain ng Pangulo ang Filipino community doon. Maui, sa ngayon hindi pa rin malinaw kung anong mahalagang development yung natanggap ng Pangulo at yung nangyari nga kaugnay sa mga hostage na Pinoy sa Red Sea. Pero ayon sa Department of Foreign Affairs ay ligtas ang kanilang lagay sa ngayon. Maui? Maraming salamat, Marlene Alcaide. Inadapt na ng 2 komite sa Kamara ang 3 resolusyon kaugnay ng koordinasyon sa ICC investigation. Pero ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, hindi obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa Joint House Committee Deliberation ng Justice at Human Rights Panel, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na pwedeng tumapak sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC para imbestigahan ang drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Pilipinas naman po, hindi naman pinagbabawalan yung prosecutor na magpatuloy ng kanyang pagsisiyasat ng investigation dahil yun po ang decision ng Appeals Chamber. Yun nga lang, you can investigate in whatever way you want. You can talk to any person you want. You can interview any witness you want. It's up to you. Ang sinasabi lang po natin dito, but do not expect cooperation from the Philippine government. Git pa ni Guevara na dating Justice Secretary noong nakaraang administrasyong Duterte, walang legal duty ang ating gobyerno na makipagtulungan sa ICC, bagay na nilinaw ng mga kongresista. Assuming, Mr. Chair, Secretary Guevara, assuming that there's going to be an investigation, assuming, and our country will not cooperate, and yet we will not stop them from investigation. Help me understand how that would transpire. The prosecutor has all the means. So they can come he here. can do it online. He can interview witnesses. But we will not, meaning to say we will not provide the investigators materials. Asking for official documents or trying to locate certain people. The prosecutor can do that on his own. Depensa naman ni Albay Representative Ed Salagman na isa sa mga naghain ng resolusyon na nag-uudyok sa Marcos administration na makipagtulungan sa ICC, malinaw sa Article 127 ng Rome Statute na hindi makaaapekto ang pagkalas ng isang bansa sa ICC sa pakikipagtulungan sa mga investigasyon. Napag-alaman din sa pagdinig na aabot sa 7,732 ang mga namatay sa drug war mula 2016 hanggang 2022 base sa tala ng PNP. Pero wala pang mabigay na datos kung ilan nga ba ang inihain ng kaso. Pagtitiyak naman ni Guevara, gumagana ang justice system sa bansa. Iba naman ang ipinunto ng ilang mambabatas. Now, I believe that the criminal justice is working in the Philippines. But sinasabi ko nga dito, our cooperation with the ICC reflects our willingness to be transparent and responsible on the world stage, because what the world sees now is what the ICC tells them. Dagdag pa ni Guevara, sa huli ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang masusunod. Tatalima lang daw kay PBBM ang Department of Justice, Department of Foreign Affairs at PNP. Matatanda ang sinabi kamakailan ni PBBM na understudy ang posibleng pagbabalik ng Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Sa huli, inaprubahan ng Joint Committee ng Justice at Human Rights ang consolidation ng 3 resolusyong may kinalaman sa ICC investigation. Approve na rin ang committee report. Nagmosyon din si Lagman na makipag-ugnayan ng joint panel kay Senator Risa Hontiveros na naghain din ng parehong resolusyon sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Tuluyan nang dinisqualify ng COMELEC ang service provider na Smartmatic sa pagsali sa anumang procurement na may kaugnayan sa eleksyon. Base sa resolusyon ng COMELEC on Bank, hindi na pwedeng magbid para makakuha ng kontrata ang kumpanya sa 2025 midterm elections at sa mga susunod pang halalan. Nag-ugat ito sa pagkadawit ng Smartmatic sa isyu ng umano'y panunuhol kay dating COMELEC Chairperson Andres Bautista sa pamamagitan ng isang foreign shell company para makuha ang kontrata noong 2016 elections. Bagamat hindi pa napapatunayan ang alegasyon, iginiit ng COMELEC na malaking dagok ito sa integridad ng halalan. Kaya nagdesisyon silang i-disqualify na ang kumpanya, bagay na ikinatuwa naman ng grupong Kontradaya at ni dating DICT Secretary Eliseo Rio na siyang naghain ng petisyon laban sa Smartmatic dahil sa umano'y questionabling transmission ng mga boto noong 2022 automated elections. So we are happy na disqualify yung Smartmatic. Nagkaroon ng fraudulent election tayo ng 2022. Siyempre, sabi ng COMELEC, hindi daw gano'n nangyari. So kaya nga, disqualify nila ang Smartmatic in other grounds. Since 2010, Kontradaya has been very critical of Smartmatic. Marami na po siyang sala sa taong bayan. We recall even back in 2010, we were already questioning the many irregularities and many lapses in transparency of Smartmatic. Nanaig ang championship experience ng UP Fighting Maroons sa unang pagharap nila ng LaSalle Green Archers sa finals ng men's basketball. Tinambakan nga ng UP ng 30 ang kalaban. Nasa frontline na balitang yan si Marty Bautista. Shot clock down to 6. Beautiful shot. Mula simula hanggang katapusan ng laro, dominante ang UP Fighting Maroons laban sa mga batang Taft. Sa makasaysayang unang paghaharap ng UP at LaSalle sa UAAP Finals, napuno ng fast break ang labanan. Unang nakapunto sina JD Cagulangan at Francis Lopez. And this is UP basketball. Pero hindi nagpatinag ang LaSalle at idinikit agad ang laban. Final score sa first quarter, 29-24, pabor sa UP. They have stepped on the line, but that goes in, and that's a three. Pagpatak ng second quarter, nanaig ang finals experience ng UP. Mabilis nilang tinambakan ng Green Archers na ngayon lang ulit nakatungtong sa championship after 6 years. Natapos ang second quarter na may 12-point lead ang UP, 53-41. Pinanatili ng UP ang kanilang momentum sa third quarter. Hindi pa rin makaporma ang Taft squad sa sunod-sunod na pagpapaulan ng puntos ng Diliman Crew. Tinapos ni CJ Cancino ang third with a 3-point shot para mas iangat ang lamang ng UP sa score na 77-55. Tuluyan ng nilampaso ng Fighting Maroons ang Green Archers sa fourth quarter. Wala nang nagawa ang Green Archers sa 30-point lead ng UP hanggang sa final score na 97-67. Itinanghal na best player of the game si Harold Alarcon na merong 21 points. Ayon kay UP Fighting Maroons' head coach Goldwyn Monteverde, hindi sila magpapakampante kahit nakuha nila ang Game 1 sa best of 3 series. Mamaya, pananorin namin yung game. Even from a win, we could see some. I'm sure that, may mga lapses kami na dapat namin po ng pansin at both ends. Determinado namang makabawi sa Game 2 ang LaSalle. We can't let this break us. Tutuloy yung sinabi ko nung isang araw about yung streak namin. It started from a loss, and so we're gonna try to do the same thing as much as we can. Sa kabila naman ng pagkatalo sa unang game, itinanghal na tournament MVP ang 6'7" forward ng LaSalle na si Kevin Kiambao. Si Kiambao ulit ang unang Pinoy na makatatanggap ng UAAP MVP Award mula nang makuha ito ni Kiefer Ravena noong 2014 at 2015. Maseselyohan na kaya ng UP Fighting Maroons ang serye o maitutulak pa ito sa Game 3 ng DLSU. Mapapanood ang Game 2 sa Smart Araneta Coliseum sa December 3. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Nakuha ng San Miguel Beermen ang ikatlong sunod nilang panalo sa PBA Commissioner's Cup.
Nalusutan ng Beermen ang Rain or Shine Elasto Painters 115 to 110. Pumukol ng 3 si veteran sniper Marshall Lassiter para palamangin ng 3 ang SMB. Hindi nakabawi ang ROS sa sumunod na possession. Dahil sa kanilang talo, umakyat na sa 5 ang losing streak ng Elasto Painters. Sa isa pang laro, tinambakan ng Phoenix Fuel Masters ang Terra Firma Jeep para sa ika-4 nilang panalo ngayong conference. Second quarter pa lang, 16 na ang lamang ng Phoenix na napalobo pa sa 30 sa isang punto. Ang score, 103 to 84. Trending naman po ang picture ni Liza Soberano at K-pop star na si Momoland former member Nancy. Ang gaganda! Napansin kasi ng netizens na magkamukha talaga sina Liza at Nancy. Kuha po ito sa filming set ng Season 4 ng Korean web series na Whiting. Kasama ni Liza dyan, si Nancy at ilang K-pop stars tulad nina Kevin at Jacob ng The Boys, Jinjin ng Astro at si Eric Nam. Sa unang episode ng series, pinakita nila ang kanilang competitive side sa unang game na What Are We? Nagwagi naman sila kaya nanlibre si Eric ng spicy Korean chicken barbecue na request ni Liza. Mapapanood na ang episode 1 sa YouTube channel ng The Dive Studios. This is our place, we make the rules. Ang peg ng pop superstar na si Taylor Swift at NFL star na si Travis Kelce na magsasama sa bagong mansyon ng football player sa Kansas City. Pabisita naman, Maring Taylor! Kasunod yan ang pagtatapos ng The Eras Tour concert ni Taylor sa Brazil na siyang huling leg ng kanyang tour ngayong taon. Dahil dyan may 2 buwan magpapahinga ang love story singer bago sumabak ulit sa tour sa February. Mukhang gagamitin nila ang oras nila para sa quality time. Uy, kasama ang rumored boyfriend niyang si Travis. Simula nang naging publiko ang relasyon nilang dalawa, pumunta na sa 4 na games ng Kansas City Chiefs si Taylor para suportahan si Travis. Lumipad naman si Travis noon pa Argentina para manood ng live na concert ni Taylor. Yun pala. Hayaan mo daw muna sila sa honeymoon period nila bago ka makipagmarihan doon. Bakit naman sila mag-honeymoon? Rumored pa nga lang. Rumored pa lang. Hindi mag-honeymoon yung rumored pa lang. Hindi pa confirmed. Oo, Pero may mga nagluluto lips-to-lips lang sila naman. doon. Nag-gardening gano'n, rumored. Friendly lang na pagluluto. Oo. Ayun. Friendly kiss lang. Oy, pero maganda yun, mag-rest si Taylor ng 2 months. And then, Tay-Tay comes to Asia. O, dali mo na rin si Travis. Si Travis. So, makilatis natin, pare. Buti naman makaka-rest siya. Parang lahat tayo nakasubaybay, ano? Oh, yeah. Ay, nako. Cute. Uy, alam mo si Travis Kelce, meron siyang Christmas song na nag-top sa Wait, sa kumakanta church. siya? Kumakanta siya tsaka nung kapatid niya, di ba? Pareho silang football player. Dala ng kasikatan siguro ni Taylor Swift. Ipa-number 1 nga natin yung kanyang Christmas. Number 1. Naging Okay singer ba? bigla. Oo nga. Ang surprise number 1 artist this December is Travis Kelce. That's the Tay-Tay touch. Yan. O, ito naman sa ating pagbabalik sa Legal ba to? Tatalakayin ni Atty. Buko ang dapat gawin sa mga pasaway na kasambahay. At sa payong kapatid naman, mga kapatid nating nakararanas ng disorder na hindi nakikita ng mga mata. Madalas daw, pinaghihinalaan kung PWD nga ba talaga sila. Pag-uusapan natin ang mga psychosocial disability mamaya. At ngayon naman, handaan season, mga problema sa panunaw at kung paano ito may iwasan. Pag-usapan natin yan sa Sabi ni Doc. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo ang Good Morning, Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Siguradong puno na naman ang mga kalendaryo ninyo dahil sa mga nakapilang Christmas party. Pero hinay-hinay lang po sa pag-Sharon, ha? Paano yung pag-Sharon? Paano yung pag-Sharon? Balutin mo ako. Yun. Huwag kayong magbabalot. Oo, wag mo. Hinay-hinay po tayo dyan kasi baka empacho at iba pang problema sa panunaw ang abutin ninyo. Eto ang sabi ni Doc.
Sa mga laging masakitang sikmura dyan, yung tipong hindi naman kayo mapili sa pagkain pero parang maraming ayaw ang inyong mga tiyan, baka nakararanas po kayo ng digestive problems. Maraming klase ang problema sa panunaw. Naririyan ang diarrhea kung saan mapapansin mong matubig o madalas kang dumumi. Problema din yan dahil paniguradong magpapabalik-balik ka sa CR. Ilan sa mga posibleng dahilan nito ang bacterial infection at food allergy. Isa pa sa mga common problems sa digestion ang gastroenteritis. Nagdudulot ito ng pagsusuka, kawalan ng ganang kumain, bloating at minsan ay diarrhea. Madalas na sanhi nito ang mga viral infection o kaya naman ay inflammation sa inyong mga tiyan. Naririyan din po ang gastritis o ang pamamaga ng inyong mga stomach lining. Maaaring makaranas ang pasyente ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdudumi. Common din ang peptic ulcer, posibleng dulot ito ng bakteryang H. pylori na naipapasa sa pamamagitan ng close contact o di naman kaya ay matagalang pag-inom ng pain relievers. Marami rin po ang nakararanas ng irritable bowel syndrome or IBS. Ilan sa mga sintomas ito ang stomach cramps, bloating at constipation, pero meron din namang mga type ng IBS na nagda-diarrhea o kombinasyon ng diarrhea at constipation. Natitrigger yan kapag nakakakain ng ilang gas-producing foods tulad na lamang ng sibuyas, repolyo at cauliflower. Maaari din pong dahil sa pag-inom ng gatas o kaya naman ay alak o po pwede rin itong stress-related. Bukod sa mga nabanggit na sakit, naririyan din po ang foodborne illnesses. Ilan sa mga dahilan nito ang pagkonsumo ng kontaminadong pagkain o kaya naman ay inumin. Marami sa mga nabanggit na sakit ay kaya namang maibsan ang sintomas sa loob ng ilang araw. May mga mabibili ring abot kayang generic na gamot sa mga butika. Marami pong pagpipilian para po sa mga nakararanas ng diarrhea at constipation, huwag baliwalain ang pananakit ng tiyan. Siguraduhin laging healthy ang inyong mga tummy para lagi ring happy ang inyong mga pagkain. Ang hirap naman, ang sarap-sarap kumain lalo na ngayong holiday season. Pero ang dami-dami mo rin kailangan intindihin na sakit sa tiyan. Oo. Nako, yung foodborne disease, yun na pala. Yun yung actually kailangan nating tandaan kung tayo ay sa Sharon? Sa Sharon. Kasi ano pong gagawin natin pagka nakauwi na tayo? Halimbawa, gabi yung inyong affair. So pag uwi nyo, anong gagawin nyo? Ilalagay ba kaagad sa ref? Iiwan ba sa labas? May mga rules na gano'n. Di ba meron? Kung mainit pa, wag muna ilagay. May mga pagkain kasi ate na kailangan ilagay sa fridge kaagad. May mga pagkain na kailangan pasisingawin mo muna. Kagaya ng pansit. Ayun, pansit. Pansit kailangan Hindi yan. mapapanis. Oo. Diba? At saka may mga food na hindi na siya Sharon. Kailangan kainin mo doon. Tama. Kasi pag pinatagal mo pa, talagang sasakitan ka At ng tiyan. magkakaroon ng mga bacteria. Tama yan. Tsaka kailangan yung sinaronan mo, dapat friends kayo. Kasi kung hindi, baka nadasalan may pagkain. Kinuha mo pa yung food. Kung mag-Sharon ka, may dala ka ring lalagyan. Para hindi mo naman nababawasan yung Tupperware nung Totoo. Or kunin mo na yung mismong lalagyan, bakit naman hindi? Hindi, pwede rin naman. Para buo na, diba? Oo, pero ang saya niyan, just ingat lamang po tayo. Kasi mahirap na, alam mo ba, kadalasan daw halos lahat ng mga sakit sa katawan natin ay dumadaan sa tiyan kasi doon nanggagaling yung food natin, diba? So, usually when you have something, you're feeling something, it's usually from the food. Yes. Or the drink. Makakatapos mo lang. Oo. Last week. As in kahapon. Friday. Hindi ba? No, Last week ba? buong weekend. Ay, naramdaman mo. Kasi ano no, Pahinga may ka joint talaga. pains ako. At nag-chills ka rin ba? May chills ako. Ayun. Grabe. Kaya extra ingat po Ingat po mga kayo. kapatid. Kasi lalo na ayaw naman natin may sakit tayo, lalo na magpapasko, gusto pa rin natin mag-enjoy with our loved ones. Yes. Lalo ng panahon ngayon, Diyos ko. Influenza-like illnesses. Ayan. Pero mamaya, marami pa tayong pag-uusapan. Tulad na lang nito, ibibigay pa natin ang spotlight sa Pinoy Pride Handicrafts na perfect pang Christmas regalo. Abangan mo yan sa ating kitang-kita. At sa legal ba to, sasagutin ni Attorney Buko kung may pananagutan ba ang agency ng isang kasambahay kung ang kasambahay ay naging pasaway at malikot ang kamay. At sa payong kapatid, paano nga ba natin iintindihin ang mga kapatid nating nakararanas sa mga kapansanang hindi agad nakikita sa unang tingin? Pag-usapan natin ang psychosocial disabilities mamaya. Kaya wag po kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid!
mahirap sa mga kapatid nating nakararanas ng psychosocial disabilities. Bukod kasi sa pakikipagsapalaran sa sakit, tila kailangan pa nilang ipaintindi na malalim din ang pinagdaraanan nila, hindi man ito nakikita sa pisikal na anyo. Ang aming payong kapatid, panoorin po ninyo. Kapag naririnig natin ang salitang PWD, ang unang papasok sa isip natin ay mga bulag, pipi, bingi at iba pang mga may kapansanang pisikal. Pero mayroon din tayo mga PWD o persons with disability na hindi mo makikita sa katawan ang kapansanan, kaya naman madalas silang questionin o paghinalaan na wala namang talagang kapansanan. Tulad na lang ng certified body piercer na si April. Diagnosed po ako ng bipolar 2, manic depression, anxiety disorder, leading to seizure disorder din for 6 years almost, kasi 2018 ako na-diagnose. Kung sa tingin lamang ay hindi talaga mapapansin na meron pala siyang iniinda o pinagdadaanan. Ngunit isa sa mga problema niya ay ang pagharap sa ibang tao. Nag-trigger siya ng anxiety sa akin. So, ganito lang ako in front of you, pero pag alis nyo later on, may mga triggers ako. Madalas na isiping simpleng stress lang, pero mas komplikado dito kesa sa nakikita ng mata. Hindi siya katulad ng ibang physical disabilities na when you see the person, right away, alam mo may problema siya. So, yung depression is internal. And it's really hard to battle it alone. Kapag na-open yung topic na yun, sasabihin nila, baka malungkot ka lang, baka sensitive ka lang. Tapos syempre may mga tattoo tayo, so isipin ng tao, medyo hindi tayo religious na person. So may magsasabi din dyan, kulang ka lang sa dasal. Madalas daw siyang matahin ng iba sa tuwing sasabihin niya na PWD rin siya. Sa tuwing pipila siya sa PWD lane, ay maraming mata ang tutok sa kanya at hindi naniniwala o madalas pa nga ay pinagtatawanan ang kanyang kondisyon. Ba't ka pumipila dyan? Abled ka naman. Pinakita ko lang yung ID ko. Sabi ko, ano po, mayroon akong PWD card. Tapos tumawa yung nasa kabilang lane din na regular na senior. Ang sabi ng ate eksperto tungkol sa ganitong kalagayan. Ang totoo niyan, anxiety disorder is a medical illness talaga kasi it affects our brain. And then another stigma na kadalasan na associate ito is ginagawa siyang excuse para hindi mo gawin yung trabaho mo. Ipinapayo nila na mas unawain at bigyang suporta natin ang ating mga kapatid na may ganitong pinagdaraanan. So isa sa mga pinaka-importanting pwedeng gawin is yung enhanced mental health literacy talaga. Yung being able to listen to people. Ano po ba yung sa tingin ninyong pagkakaalam ninyo sa anxiety disorder? So pag nalaman na po natin, saka natin sasabihin na ganito po talaga siya. Ito po yung mga sintomas. Okay, ito po yung ating pwedeng gawin. Yan po naman ang pakay namin na maturuan tayong lahat para if we are informed and aware, alam na natin kung paano makitungo at kung paano paintindihin ang mga taong may anxiety at iba-iba pang psychosocial conditions. Kaya kasama natin para matuto pa ngayon, dumating dito sa atin si April Rose Aquino para ikwento sa atin ang kanyang mga karanasan. Si April na may social anxiety nandito na ngayon sa National TV. I know, so beautiful. Thank you po, thank you. And say hi to your mom kasi nandito siya sa studio. Very supportive mom. Oh, cute. Okay, so ito kasi, ito pinaka-concern ako kasi syempre nandiyan yung mami mo. Ito tanong magulang. Ikaw pag meron kang anak na may pinagdadaanan ganito, how important it is for you to have an open communication? Kasi doon nagsisimula yan, ate. Natakot ka bang magsabi sa mama mo? Yes po, nung una, kasi like teenager, hindi ko alam kung paano mag-reach out sa parent. Like a normal teenager, hirap ako sa communication. May fear ako na hindi ako maiintindihan. Tapos syempre, nung time na yon hindi naman siya napag-uusapan talaga eh. Lacking awareness talaga tayo doon. So, naiisip ko, baka sabihin ng mami ko kung ano-anong ginagawa sa buhay. Baka bad influence yung friends ko, o baka mamaya hindi niya ako i-take seriously. So, it's very important na ma-share siya sa magulang kasi sila yung closest natin. Tapos sila yung kasama natin sa bahay, sa araw-araw, unang nakikita. Tsaka yung trust.
yung alam natin yung pag parents yung una nakaalam, hindi nila tayo ipapahamak. So yung things na nararamdaman natin, especially emotional na nararamdaman natin, kailangan nasasabi talaga natin sila sa trusted person. Which is for me, yung parents po talaga dapat. Kasi pakiramdam ko, Mama Checky, yung mga kapatid natin na may pinagdadaan kagaya niya, ay merong trust issues. Kasi ako, di ba, I was just telling you na may mga moments din ako, kaya medyo nagsasangguni ako sa kanya. Kasi yan pong anxiety, hindi basta dumarating lang yan pag sa teenage years nyo, ha? Meron din po kadalasan, pag ikaw magulang, marami kang iniisip, or pag dumarating talaga sa pagkakataon sa buhay mo na may mga pinagdadaanan ka. At kanina I was asking, ano ba ang direct translation ng anxiety, Mama? Kasi 'di ba minsan pag inisip mo, pag English yung term, yung sakit na to pang mayaman lang. 'Di ba yan yung sinasabi nila na parang 'di ba pag sinasabi nila na ma-anxiety ka, ay pang mayaman yan na sakit, pero hindi natin alam kahit yung mga kapatid natin na nasa ibang mga lugar pa, pwedeng pinagdadaanan nila pero hindi nila alam kung paano yun itawag. Tama. Wala silang idea po doon sa nararamdaman or na-experience nila. Pero i-describe natin kung ano yung mga nararamdaman Oo nila. nga. Pwedeng Tagalogin, Paano? katulad nung Yes, ano ba, opo. hindi ka parang mapakali. Yes. Kapag po may anxiety yung isang tao, dalawa kasi siya usually yung kita mo at saka yung hindi mo nakikita. So yung kita ano? Usually nag-shiver. Yes po, meron tayong tinatawag na nagli-lead sa panic attacks. Yung nagsistiff yung hands kapag ka too much yung emotion, too much pressure, may trigger sa paligid. Overstimulated. So when we say overstimulated, there are people na ayaw ng crowds, ayaw ng maingay, o kaya may nabanggit ka na traumatic past, nakarelate siya, matitrigger Dagdag ko, yun. hindi lang yung ayaw, hindi lang yung hindi mo tayo, Yes hindi po. ka makafunction, Yes. hindi ka makaisip ng diretso. Kasi uncontrolled po siya. Kasi naiiyak ka, nasusuka ka, ganun Totoo. yung feeling, totohanang nararamdaman mo talaga sa katawan mo. Yun po yung mga senyales na baka meron kayo nung sakit na anxiety na kailangan ninyong i-consulta uncontrolled po yun. Kasi yung other people, pag nakaramdam ka agad nun, may nag-overthink sila, baka yun na kaagad. So kapag ka meron kang ganon na uncontrolled feelings, tapos medyo madalas siya, o kaya even the smallest things. Kasi ako po before, natatawa yung mom ko dati kapag sinasabi ko sa kanya, nanonood ako ng commercial sa TV, happy yung commercial pero naiiyak ako. Hindi ko alam kung ba't ako naiiyak. Lagi ko sinasabi. Gusto kong maintindihan yung social stigma kasi napaka-importante nito, 'di ba? Na ano yung social stigma pagdating sa mga psychosocial disability, yung gusto mo sanang mabago or matuwid. Yung number one po talaga kasi mental health advocate ako. Yung pinaglalaban ko talaga, when you have psychological disability or disorder, it doesn't mean na ikaw ay nag-iinarte lang. It is real, totoo siya, it's existing. Biologically, hindi lang siya gawa-gawa ng utak, hindi lang siya pag-iinarte, pagdadrama. It's not you being too sensitive, hindi siya ganun. It's really a clinical condition, pinagdadaanan talaga siya. And on the contrary naman po, hindi dahil meron kang ganong case, may psychological disability ka, given the name psychological, baliw ka na. Kasi yung kabaliktaran ng problema ng stigma is, pag sinabi mo naman na ikaw ay may depression, ang unang iniisip ng tao, baliw ka, you're not normal. So, it's not like that. Para lang din po siyang katulad ng ibang sakit, ng ubo, sipon, di ba? May diagnosis, meron ding symptoms, may gamot din. Ganon din po yung psychological disability. Maganda talagang maaalala natin at alalahanin natin yung sinasabi ni April. Kasi masakit ko minsan sa mga kasama sa bahay kapag yung hindi mo makontrol yung iyong emosyon. Personally namin, ng mga kasama sa bahay. So maganda na alam natin na dahil yan sa nararamdaman mong sakit na hindi mo sinasadya. Kasi pag naaalala natin yun, yung mga support system nyo, yung mga kapamilya nyo, lalo natin silang matutulungan. Oo. Thank you so much for sharing your bitin. story. Bitin? Oo, pero yun po, ang amin naman talaga is para lang mas marami tayong kaalaman, para mas marami tayong naiintindihan at mas magaling tayong makaintindi, di ba? Thank you very much. Thank you po. Hayan, ako, eto na po. Tuloy-tuloy lang ang pampabuena. Samahan mo kami, April, ha? Ngayong Thursday, eto na nga po. Buhos na mga selfies sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Ay, ang cute naman! Wow! So May Christmas! mga pa-custom talaga sila, mga kapatid. Padala lamang po kayo ng inyong mga selfies at groupies. Ilagay nyo rin kung taga saan kayong lugar para manalo po ng 500 pesos worth of load sa ating Kakumokako Selfie Contest. Abangan mamaya sa Legal Bato, lilinawin ni Atty. Bulco kung hanggang saan ang habol ng amo sa ahensya ng kasambahay kung naging pasaway ang kanyang kasambahay. Tuloy-tuloy lang
lamang po ang Good Vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Tuwing Christmas magkapiling, laging feel na feel, laging feel na feel, damang-dama ang sigla, umaapaw ang ligaya, lalong feel na feel, lalong feel na feel, feel na feel ang Paskong kapatid, feel na feel ang Paskong kapatid, walang mas higit pa. Kapatid! Ay, nako! Wala pa rin akong boses. Kasama ulit natin. Ay, balikan pala. Ay, nako, ayan. Ay, nako, baliktad. Ayan. Ay, no. Ay, kasama ulit natin ang proud Pinoy handicraft store na Tesoros Philippine Handicrafts. Good morning ulit. Good morning. Good morning. Doreen, ano sa palagay mo ang pinakasikreto ng success ng negosyo ng Tesoros? Okay. Ang Tesoros naniniwala sa mga Filipinos na kayang gumawa ng craft at na kaya natin ipagmalaki hindi lang dito sa ating bansa kundi worldwide. World class. Pack na At I'm sure yung mga produkto nyo, kung saan-saan na din umaabot, paano ba nila kayo makokontak para sa mga kapatid natin na sang lupalop man sila kung gusto nilang bumili ng inyong mga produkto? Okay. We are available online. You can visit our Tesoros online store website, tesoros.ph. Tesoros.ph. Okay. They can order, yes. Worldwide. We ship worldwide from Japan. We get orders from Japan, from US, Australia. There. Galing, galing. Diba? World class naman din kasi talaga. Hindi ka magdadalawang isip na kumuha sa kanila ng mga produkto. Muli, maraming salamat, Doreen ng Tesoros Philippine Handicrafts. Thank you. Thank you so much. Thank you, Miss Doreen. At ngayon, may nanalo na sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Congratulations, Avelino Camet mula sa Imus, Cavite! Kasama si Aber! Ito, Aber! O yung lang po natin yung mensahe ng aming staff para maklaim ninyo ang inyong load. Gusto ko yung pa-heart sila, ganito. Ganyan. Diba? Naku, alam mo, sa totoo, ako na-excite ako kasi I think pwede tayo mamili ng mga pangregalo ngayong Pasko. Okay. Ito na, simula na ngayon. Ang dami dito. Nakabarong na Santa Claus talaga. Yun yung mga bet ko eh. Talaga? Pwede, di ba? May salakot Sa pa. Pasko. Tanungin natin kung ano yung salakot in English. Bukas alam mo na. Guys. No, ang Tesoros ba nasa Makati pa rin po? Yes, we're located in 1016 A.R. Nice Avenue. It's walking distance from Glorieta. Walking distance from EDSA also. From EDSA also. It's at the Soros building. They own the building. Wow, tingnan mo, ganun ang negosyo. Ang ganda. Tesoro. Yes. Okay. Paano yung mga halimbawa, may mga kapatid tayo sa Mindanao, sa ibang bansa, paano yung shipping ng produkto? We ship worldwide. You know. They can visit our online store and they can message us there if they have questions. May minimum po ba ng order? None. Wow. Wala. Kahit isang piraso, they can order from Tesoros. Amazing. Thank you so much again, Tesoros. At eto na nga po, yan na nga, dyan na nagtatapos ang ating Happy Crafty Thursday. Eto, 25 days to go. Pasko na mga kapatid. Kita-kita rin po tayo bukas. At i-enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, Kapatid!